Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong magandang bagong balita ngayon tungkol sa WPS. Meron ng new normal. New normal sa WPS. Ano ba ito? Ano itong new normal na ito? Ito ang pagsasanib puwersa ng Amerika at Pilipinas. Ito yung parang ini-eskortan ng Amerika ng mga warships ng Amerika at Coast Guard ships ng Amerika ang ating mga barko ng Coast Guard at Philippine Navy. Sasamahan tayo para magpatrolya diyan sa WPS, lalo na sa Baho de Masinloc, para hindi makapagpugat diyan itong mga insik na ito. Ay mukhang pupugaran na yung Baho de Masinloc. Kaya ito nakikita siguro ni Trump na talagang sumusubra na itong mga insik. Kaya kailangan talaga samahan ng Amerika ang ating mga Navy ships at Philippine Coast Guards sa pagpapatrolya diyan sa WPS. Kasi kung tayo-tayo lang, Pilipinas lang ang magpatrolya diyan, bubulihin pa rin tayo kasi alam nila na takot tayo sa kanila dahil nga sila yung mga higanting lumba-lumba at tayo na may mga diwindi, di ba mga kababayan? Pero kapag kasama natin ang isang higanting talagang mabangis na totoo, ay matatakot ang China. Kaya ito na, sa bidyong ito hatid sa atin ng ating kaibigan si Good News Philippines, ay makikita natin na meron talagang ginagawang pagpapatrolya ang ating Philippine Navy, Philippine Coast Guard kasama ang US Navy at US Coast Guard. Sinasamahan tayo para hindi tayo mabubuli. At ito na ngayon ang tinatawag na new normal. Ibig sabihin palagi na natin gagawin yan. Kaya ang China ngayon ay mukhang nag-iisip na. So ito ang video courtesy ng Good News Philippines. Walang alisan sa Baho de Masinloc. Yan ang pinatunayan ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy. Ngayon, kasama na ang Amerika. Ito na ngayon ang bagong normal sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Madalas na pagpatrolya ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, maging ng US Coast Guard, lalong-lalo na sa Baho de Masinloc na kung saan ayaw ng Pilipinas at Amerika na maagaw ng Chinese Communist Party at gawing panibagong military base sa West Philippine Sea. Ang BRP Antonio Luna FFG-15, AW-109 Naval Helicopter, Philippine Coast Guard, BRP Melchora Aquino, MRRV-9702, BRP Capones, MRRV-4404, kasama ang dalawang US Coast Guard cutter mula naman sa US Pacific Command. 3 barko mula sa Pilipinas, 2 barko mula sa Amerika ang umikot sa Scarborough Shoal. Walang alisan, walang yuyoko at higit sa lahat, walang isusukong teritoryo ang Pilipinas sa China. Ayun mga kababayan, nakikita nyo, talagang tinutulungan tayo ng Amerika para tatapang tayo hanggang makatayo tayo sa ating sarili. Yung dalawang Coast Guard cutters ng Amerika, malalaking Coast Guard ships yon. At balita natin, meron tayong bagong nasagap na balita na merong ibibigay libre ang Amerika, isang Coast Guard ships na tinatawag na Coast Guard cutters na katulad ng nakita natin sa video, ay pininturahan na ito ng Amerika para magmukhang bago at nilagyan na mismo ng Philippine Coast Guard na lettering or litra or label ang barko. Sinulatan na, pininturahan na, nilagyan na ng marka na Philippine Coast Guard yung US cutter na ibibigay ng Amerika sa Pilipinas para dadami ang ating mga barko na magpapatrolya diyan. Kasi kung marami, ay siyempre medyo mag-atubili o magdalawang isip na itong mga Chinese na bubulihin tayo. Kaya yun ang dapat natin gawin. Maraming Coast Guard vessels, maraming Navy ships, battleships, destroyers, mga frigates, mga corvettes at kung ano-ano pa na medyo malalaking klasing mga barko. Kaya nga ang Japan ngayon ay gumawa sila ng monster Coast Guard ship. Gumawa sila ng napakalaking barko na pang tapat talaga sa tinatawag na monster Coast Guard ships ng China. Yun ang Japan, mga kababayan. Kaya napakalaking utang na loob natin sa Amerika, gumagastos sila, di ba? Gasolina, krudo, gumagastos ng oras, ng pera para samahan tayo sa ating pagipag tunggali sa China.
Hindi man tayo mananalo sa giyera, pero at least pinakita natin na tayo'y lumalaban. Kahit na hindi tayo mananalo, kasi ang ating pinoprotektahan, pinaglalaban ay ating teritoryo. Hindi tayo nang aagaw na katulad ng China na pumapasok na dito sa atin. So anong nila? Anong purpose? At mayroon ba silang moral na mga agaw na magipaglaban pa, magipagpatayan para lamang mga agaw ng teritoryo ng iba? Iba ang ating stand kasi tayo ay nagprotekta sa ating sariling lupain. Kaya meron tayong tapang na hindi mapamarisan ng China. Kasi alam ng China nang aagaw lang sila kaya siyempre atras sila. Kasi tayo, matapang tayo kasi teritoryo na natin to. Inaagaw na. Okay, balik tayo kay Good News Philippines. Ito ay kumpirmasyon sa isinagawang hearing sa Senado at Kongreso ng Amerika kung anong tulong at suportang ibinibigay ng US State Department at US Department of War sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard upang labanan ang gray zone tactic ng China at pananakop nito sa teritoryo at nasasakupan ng Pilipinas. Alright, so yung tulong pinansyal na sinabi sa Kongreso sa Amerika ay aprobado na yun. In-approve nila last week. Yun ay nasa 152 billion pesos lahat ang kanilang ibibigay na cash. Cash yan, kaya sana hindi yan nanakawin na pambili natin ng ating mga kagamitan sa giyera. At hindi lang yan, meron pa silang ibibigay na libre lang. Yung sinabi ko kanina na Coast Guard cutter or Coast Guard ship na sila na mismo ang naglagay, ang Amerika na mismo ang naglagay ng letra na Philippine Coast Guard. Sana nakita nyo yun sa mga balita, mga kababayan. Kaya yung 152 billion pesos na ibibigay sa Pilipinas, umpisa ngayong Disyembre hanggang taong 2028 yan, na pagbigay. Hindi yan isang bigayan lang. So, 3 taon yan na ibibigay sa atin. So, 152 billion divided by 3, yun yung mga pera na ilalabas ng Amerika at aprobado na sa US Congress. Naku, kung hindi kay Donald Trump, ano kayang mangyayari sa atin, mga kababayan? Kung yung dating administrasyon lang ay siguro walang ibibigay ang Amerika sa atin ng ganyang halaga para protektahan ang WPS. Well, ito na nga, sinabi kanina na mahirap na ibigay sa China ang WPS dahil nakuhaan na tayo ng 2 isla sa WPS, yung Fiery Reef at Mischief Reef. Yung 2 na isla na yun ay ginawa ng Chinese bases ngayon, military base ng China. At malapit na yan sa atin at kung tayo'y kanilang tatargetin ng missiles, talagang aabutan tayo. Kaya kung itong Baho de Masinloc na mas malapit pa sa Palawan, malapit sa Pilipinas, nasa na lang daw 70 kilometers, nautical miles, 70 nautical miles ang lapit ng Baho de Masinloc sa mainland ng Philippines. Kaya pwedeng magpambot na lang sa pag-attack ang ang mga Chinese pag nandiyan na sila sa kapag naging military base na nila yung Baho de Masinloc, ay wala na talaga tayong magagawa niyan. Parang sa sariling gate ng bahay natin ay parang may nakatayo na Doberman, di ba? May nakatayo na Doberman na mga aso sa gate natin, hindi tayo makakalabas. Parang ganun yun Kapag naagaw ang Baho de Masinloc, hindi na makagalaw ang ating mga mangingisda, pati yung mga international vessels, hindi na makakadaan dyan. Meron ng toll fee. Parang na rin yan, choke point ng Hormuz na gagayahin ng Inchik na meron silang magawang choke point. Kaya ngayong Taiwan ay inaagaw nila kasi meron ding choke point doon. Yun yung sa atin Strait of Taiwan at yung Bataan Channel, yun na yung choke point, which is doon talaga dumadaan ng mga barko galing ng Amerika, mga kababayan. Kaya maraming salamat sa US, kay Donald Trump sa bigay na ayuda. Hindi pa man natin natanggap pero klaro-klaro na yan na talagang ibibigay yan sa Pilipinas at sa kanilang palaging pag-escort sa atin sa new normal sa Baho de Masinloc. Yung palaging pagpatrolya dyan, pag-iikot dyan ng ating Navy at Coast Guard ay merong kasamang US ships para naman rirespeto ang China. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat at sa mga bago pa lamang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe at sa aking avid followers. Ako'y laging sumasaludo sa inyo, love and peace, not war.
Perfect.